Ating Pangulong Rodrigo Duterte hinggil sa hinahandang briefer ng Department of Justice para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. hinggil yan sa isyu sa International Criminal Court sa kalimang maglabas ng warrant of arrest laban sa dating Pangulo at sa iba pang mga individual. Ayon kay dating Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo na ang hakbang ng Department of Justice ay nagpapakita o nagpapanggap na ignorante umano sa kabila ng walang tigil na pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na wala namang jurisdiksyon sa Pilipinas ang International Criminal Court dahil gumagana naman ang judicial system ng ating bansa at hindi makikipagtulungan din sa anumang investigasyon na gagawin ito sa Pilipinas. Dagdag pa ni Panelo, ang paglalabas ng warrant of arrest o ang tangkang pagsisilbi nito sa isang Pilipino ay isang brazen assault to sovereignty at territorial integrity ng Pilipinas. Iginit din ni Panelo na dapat sundin ng Department of Justice ang polisiya na inilatag ni Pangulong Marcos hinggil sa International Criminal Court at huwag itong maliitin. Nananawagan din ito na itigil na nila ang pagkalat na impormasyon na tila babaliktad ang Pangulo sa kanyang naging pahayag pahinggil sa International Criminal Court. Iginit din ni Panelo na obligasyon ni Pangulong Marcos na protektahan ang konstitusyon at ang sambayan ng Pilipino laban sa pagtatangka ng anumang banyagang bansa o entity na lumalabag sa ating karapatan bilang isang bansa. Alright mga kaibigan, magandang gabi. Muling pinapalutang ang usapin sa ICC kung saan nais na muling bumalik ang Pilipinas sa ICC or pansinin natin ito mga kaibigan, nais ng DOJ na magkaroon ng recommendation para sa presidente upang muling bumalik ang Pilipinas sa ICC. So ano ang implikasyon nito mga idol? Dahil ang DOJ ay masyadong eager para sa panghihimasok ng ICC dito sa Pilipinas. For what reason? So dito mga kaibigan, nakikita natin na parang gagamitin ng Marcos administration ang ICC upang gipitin ang pamilyang Duterte. Pamilyang Duterte na alam natin na nagsisimulang umikot sa iba't ibang probinsya sa Pilipinas gamit ang tinatawag na Maisog Rally. Dahil ang Maisog Rally ay isang rally to educate the Filipino people what is happening now to our country today. So bakit ICC ang gusto nilang lapitan upang gipitin ang Duterte family? Una-una mga kaibigan, pag pumasok ang ICC, nagkaroon ng tinatawag na jurisdiction ang ICC sa bansang Pilipinas kung papayagan ng Marcos administration upang gipitin ang Duterte kasama ang mga alyado ng Duterte. O lalong-lalo ngayon mga idol, mainit ang usapin dyan sa Senado sa ginagawang Senate investigation na pinamumunuan ni Senator Bato de la Rosa. May kinalaman dyan sa issue ng pagkakasangkot ng presidente at ni Maricel Soriano, pagkakasangkot di umano ng pulburon during the time na senador itong kasalukuyang presidente si Marcos Jr. So dahil dito sa ginagawang Senate inquiry and investigation upang malaman kung gaano katotoo na talagang embuelto sa drugs ang isang presidente during the time na siya ay naging senador. So painit ng painit ang usaping ito mga idol. War in fact, may linabas na video itong si Jonathan Morales na gusto siyang suhulan ng tinatawag na Indian National, itong si alias Kumar. So dito mga idol, kung malawak ang ating pag-analisa sa isang kaso, kung talagang malinis ang saloobin ng isang tao, bakit magkakaroon ng offering para suhulan
bribe, ha? Isang uri ng bribery yan mga idol upang ikaw ay manahimik, ha? Mananahimik ka kapalit ang malaking halaga. It's depend upon, ha? To the amount. Ngayon, kung ikaw ay para sa taong bayan, ibig sabihin hindi mo tatanggapin. So ito ang isang problema na muling nakalagkad ang pamilyang Aranita, sapagkat binabanggit ng dating PDEA agent na si Jonathan Morales na gusto siyang suhulan sa pamamagitan ng galamay, itong si alias Kumar, itong alias Santiago, and nakalagkad ang pangalan ng First Lady Lisa Aranita. I don't know, it is speculation right now that being need to trace if who is Lisa Aranita. Ito ba'y the real First Lady o kapangalan lang? Mahirap mag-speculate sa mga ganitong usapin, but pansinin nyo mga kaibigan, ang sasakripisyo dito ang bansang Pilipinas, ang kapakanan ng taong bayan. Ngayon, kung sa tingin ninyo ang ating kasalukuyang administrasyon ay walang magagawa para sa kaunlaran ng bansang Pilipinas at walang magandang maidudulot sa reputasyon ng mga Pilipino, na ikaw ay isang Pilipino at dumayo ka sa ibang lugar, sasabihin na your president is involved in drug allegation. So isang kahiyahiya sa lahing Pilipino na ang ibinoto natin na isang presidente ay sangkot sa isang drug, sa isang drugs, sangkot ang isang elected official na binoto natin bilang maging caretaker ng bansang Pilipinas, pero inaakusahan na embuwelto sa pinagbabawal na gamot. Ngayon, bilang isang presidente mga idol, ito lang ang magiging tanong ng taong bayan. Kung ikaw ay para sa taong bayan, kailangan maglingkod ka para sa bayan. Ngayon, kung ikaw ay para sa iyong personal na interest, ay wala kang gagawin para sa bayan kundi ang magpasasa, magpayaman, kahit anong paraan makapagkamal ng salapi. Ito ang nakakalungkot mga idol. Binigyan kayo ng chance na muling humawak ng poder upang ipakita sa taong bayan na mali yung tinatawag na bintang sa inyo during the time of Marcos Sr. regime by the Yellow Party. Dapat sana gagawin nyo ang nararapat sa taong bayan. Maglingkod kayo ng nararapat at pagandahin ang imahin ng iyong pamilya, ng iyong pangalan, na ang Marcos ay hindi magnanakaw, na ang Marcos ay nagsisilbi para sa sambayan ng Pilipino at hindi nagsisilbi para sa kanilang pamilya. Pero sa nakikita ng taong bayan mga idol, talagang isa lang ang namumuo sa kanilang isipan, na totoo yung mga aligasyon na ibinabato sa pamilya Marcos during the time na the late President Marcos Sr. ang namumuno sa bansang Pilipinas. Kaya nga may kasabihan tayo, like father, like son. So, ito ba ang mukha ng Pilipinas na ipagmamalaki ng isang Marcos bilang isang presidente sa bansang Pilipinas? Ito na ba mga idol ang inaasahan natin? Sabi nga ni Manang
Amy Marcos na kailangan ibalik ang usapin dito sa pagkain. Food insecurity ang kailangan. Ngayon, bakit nadadivert sa kung saan saang usapan? Kailangan lang, mga idol, unahin yung pangangailangan ng taong bayan, bago tayo pumasok sa kung ano-anong usapin sa West Philippine Sea, usapin sa droga na nakakaladkad ang iyong pamilya. Ngayon, ang kailangan ng taong bayan ay ang pagkain sa hapagkainan. Walang iba. Unahin mo yon kung ikaw ay para sa sambayan ng Pilipino. Pero kung ikaw ay presidente na hindi para sa sambayan ng Pilipino, ay ignore mo na lang yon. Total, buo na ang utak ng mga Pilipino. Buo na ang kanilang konklusyon sa kanilang utak na ikaw ay presidente na walang pagmamalasakit sa taong bayan. Ikaw ay presidente na walang pag-ibig sa mga Pilipino. At ikaw ang presidenteng may tinatago sa iyong sarili na ikaw ang kauna-unahang presidente ng bansang Pilipinas na nakakaladkad ang pangalan sa paggamit ng illegal na droga. So, alin ka ba dito? Para sa bayan o para sa iyong sariling kasiyahan? Or ikaw ang presidenteng paganyan-ganyan lang? Okay na sa ganyan. Walang malinaw na programa para sa taong bayan. Ngayon, kung ganyan talaga ang magiging stand ng iyong pamumuno, siguro ang taong bayan ay mag-aalsa para sa kanilang saloobin, para sa presidenteng walang puwang na mamuno sa bansang Pilipinas. Maraming salamat, mga idol. Mabuhay po tayo at lumakad ng naayon sa kalooban ng Panginoon. Please subscribe and follow my YouTube channel, The Vloggers. At salamat, shoutout sa mga kababayan natin na kagaya nating OFW saan mang dako ng mundo. Sana'y tulungan nyo akong mapaunlad at mapalago ang ating YouTube channel. Ang channel para sa ating mga kababayan. Ang channel na nagmamalasakit at may pag-ibig sa bansang tinubuan. Magandang gabi sa inyong lahat, mga idol. Salamat.